Good morning mga kasimple. September 24, 9:50 AM. Ito na po ang ating off-grid setup ng EcoFlow Power Station. Ito po yung ating unang unit, ang EcoFlow River 2 Pro. Tapos ito naman po yung pangalawa, ang River 2 Max. Then nagdagdag po tayo ng Delta 2. At ngayon po ay meron na siyang extra battery. Ito po ang ating complete setup ng off-grid power station from EcoFlow. Take note po, hindi po ito sponsored. Pero EcoFlow, beke naman. Bago po tayo magpatuloy sa ating A Day in Our Life na vlog, ay balikan po muna natin noong September 1. Sinet up po namin ang mga solar panels sa ating bubong. Flashback. Good morning mga kasimple. Sunday po ngayon, September 1, 8:30 AM. Set up po natin ngayon sa taas yung mga solar panel. Ipipix na po natin. Tapos po dito mas malaki. Ito na po yung aming nagawa ngayon mga kasimple. Ayan na yung apat na 100 watts para dun sa ating Delta 2. Ito naman ay para sa River 2 Pro. At yung isang natitirang 200 watts ay nasa kubo. Mamaya na natin iakyat. Lalagay natin dun sa dulo. Ito po yung una naming sinet up mga kasimple, yung apat na 100 watts. Hindi lang maganda sikat ng araw kaya medyo mababa yung harvest ngayon. Resume na po ulit tayo. Balik na tayo sa taas. Okay na po mga kasimple, nakakabit na po. Ito yung 400 watts para sa Delta 2. Yun yung 200 watts, dalawang 100 para sa River 2 Pro. At yung malaki ay para sa River 2 Max. Ayos na rin po connection yan. Itatap na lang natin doon sa baba. Medyo kulimlim. Kaya hindi natin matetest ng maayos. Baka bukas, sana umaraw bukas. Ang kagandahan lang ngayon, habang kinakabit ay hindi maaraw. Kaya naikabit ng maayos at hindi kami masyado nainitan. End of flashback. 9:57 AM mga kasimple. Maganda po ang sikat ng araw ngayon. 227 watts ang ating harvest mula sa ating solar panel. Tapos 86 watts yung binabato doon sa extra battery. Wala pong nakasaksak ngayon dito. Purely po nag-charge lang siya. At antayin nating mapuno yan dahil ngayon itong ating River 2 Pro, kung makikita po nyo ay may output siya na around 111 watts at may nakasaksak po dito na extension. Ito naman po yung ating Xiaomi na inverter fan. Kaya matipid po yan sa kuryente. Mababa lang po ang consumption niya. Yan naman po yung ating desktop. May ginagawa po tayo ngayon at siya po yung nakakabit dito sa ating River 2 Pro. Dito naman po sa ating River 2 Max ay nagcha-charge po tayo ng ating mga gadgets, itong ating camping light at saka ang dalawang power bank. At mamaya po ay baka mag-charge tayo ng mga cellphone at iba pang kailangan natin i-charge na mga gamit natin dito sa bahay. Ngayon naman po ay magwa-washing tayo. Sineset up na ni Kuya JR yung ating washing machine. Tapos ito naman po extension na to ang ating gagamitin. Dito lang po yan sa aming terrace. At ito po yung ating setup ng power station. Itong Delta 2 muna ang ating gagamitin para sa ating paglalaba. Ito rin po ang kagandahan ng ang sabi ng iba ay modular yung setup natin dahil iba-iba yung ating power station.
may allocation po tayo ng usage. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, itong River 2 Pro ay nandito sa ating desktop computer. At ngayon, ay dito naman tayo sa Delta 2, magwa-washing machine. Para distributed po yung consumption ng ating kuryente habang nagcha-charge sa solar. Dito po sa aming setup ngayon, ang gumagamit po ng ating off-grid ay purely itong outlet namin dito sa sala. Naka-off na po yung breaker niyan. So, pwede kumirekta po dyan ngayon itong ating TV, itong ating electric fan, yung mga ibang gamit natin dito, ating rice cooker, kinukonect din natin dito, at yung ating electric kettle. Ready na po na maglaba. Nakakabit na yung ating hose para bubuksan na lang yung gripo. Tapos diretso na dito yung tubig para masalinan at makapaglaba na tayo. Pagkatapos ay dito naman yung ating dryer. May malungkot dito mga kasimple. Hindi siya makakapag-hobby ngayon eh. Magwa-washing siya. Kaya medyo malungkot to. Ha? Ano may sabi sa ito mag-habi? Ayun, nakabukod na. Ah, nakabukod ba? Hindi naman pwedeng washing yan. May nakabukod pa pala pang hobby. Alin lang iwa-washing nyo? Ito. Itong mga malalaki. Tuwalya, kumot. Ano pa? Pero with the dryer lahat yan, mamaya. Dryer lahat yan. Lagyan na natin ng tubig tong washing machine. Yan, di ba? Maging hawa, hindi na sasalinan ng timba. Diretso na, antayin lang natin mapuno. Tapos lagyan ng sabon. At pwede na mag-start ng paglalaba. 10:10 AM mga kasimple. At ito po ang ating harvest ngayon. 121 watts yung input at ang output ay nasa around 117 watts. Kaya yung pumapasok na kuryente ay siya rin yung lumalabas. Yung 84% na nakikita natin ay hindi siya umaakyat, hindi rin siya bumababa. Kasi break even lang yung input at saka yung output. Ito naman pong nasa taas, dito tayo nagcha-charge, ay meron siyang input na 102 at output na 46 watts. Kaya nagcha-charge pa rin siya. At meron na lang siyang 1 hour na recharging time. Sasalang na po yung mga puti. Ayusin mo para maganda yung ikot. Okay na mga kasimple. Start na tayong mag-washing ng ating mga damit. Kung mapapansin po natin ay yan, may stop siya na mag-charge. Tapos magcha-charge na naman kasi yung ikot ng ating washing machine ay hindi siya dire-diretso. Ang consumption lang niya ay pag umaandar yung motor. Pag naka-idle ng mga ilang segundo, ay nag-i-stop yung kanyang consumption. Kaya nag-register dito sa ating power station yung kanyang usage. But right now, yung kanyang input at output ay magkahalo. Dahil yung output ay binabato dito ng power station pag siya ay nagcha-charge. At pagka naman gumagamit yung ating washing machine, ay humuhugot siya ng power. Pero maganda naman yung ating harvest ngayon. Kaya kaya niyang supplyan ng kuryente kahit tayo naglalaba. Tutuloy lang natin yung ating gagawin dito sa ating computer. Mag-encode po tayo ng mga transactions o mga orders ng King's Herbal Plus. Habang naglalaba naman. At makikita nyo ang aming buong araw gamit ang aming EcoFlow Power Station. Wow! 10:36 AM mga kasimple. Pangalawang ikot na to na 15 minutes. Naglalaba pa rin tayo ng unang salang na mga puti. Maganda po ang sikat ng araw ngayon. Tamang-tama sa ating A Day in Our Life na vlog sa ating off-grid setup. Hindi naman po tayo araw-araw naglalaba,
Pero kung sakali man na ganun ang ating gagawin, ay makikita natin kung sufficient ba ang nahaharvest na energy from our solar panel papunta dito sa power station, kung ganun ang ating lifestyle. Pero ang usually pang araw-araw namin ay yung mga gamit lang like yung computer, yung mga devices na to na tina-charge, magsasaing sa rice cooker, mag-iinit ng kape sa electric kettle, at manonood ng TV pagka tanghali o sa gabi. Time check, 10:40 AM. Susunod natin itong mga tuwalya. Kuya, yan. PM na lang kamo ko ni Ana Marla na. Kung mag-ano ko, magdadagdag. Pero daw niya kasi yung tatanggapin pa yun. PM na lang kamo. Bali, 3 tuwalya po ang ating sunod na isasalang. Bukas pag-okay ka na. Magpapalit ng 11:53 AM mga kasimple. Naka-off na po ang ating computer. Tingnan natin ang status ng ating mga power stations. Ito pong River 2 Pro ay nag-charge na ngayon. 141 watts ang input at meron pa siyang konting output kasi hindi pa natin na totally turn off ang ating UPS. Kaya need natin na i-turn off yan para ma-maximize yung input ng ating solar. Tapos ito namang ating mga tina-charge ay ayan, 120 watts ang input at meron pang 45 watts na output sa ating mga tina-charge na devices. Fully charged na po yung ating ilaw at itong ating power bank ay nagcha-charge pa rin. Ang ating cellphone ay naka-charge na. At ito na po ang ating Delta 2. Kasalukuyan pa rin po tayo nagwa-washing machine. Yan. So, kayang-kaya niya yung input ng solar at saka yung output ng ating washing machine. Halos break-even lang. At kung sakali na magtutuloy-tuloy yan, ay meron pa tayong sufficient na reserve na power para mamaya. Sasalang naman natin ngayon yung mga kumot. Pangatlong salang yan. Pang-apat. Pang-apat. Ikaw, gusto mo maglaba? What? No! Ayaw mo pala eh. Tabi-tabi. Tingnan natin. Ano yung sinalang kanina bago to? Pangalawang salang yung tuwalya kanina. Mga damit ko. T-shirt. Bilis. T-shirt na decolor. Oh. Tapos ano naman nga, magdo-dryer. Sabay po ngayon na nagda-dryer at nagwa-wash. Tingnan natin ang consumption sa ating power station. Yan po, medyo tumaas yung ating output, mga kasimple. Dahil sabay yung ating dryer at yung washing machine. Pero kayang-kaya pa rin ang ating Delta 2 with extra battery. (12:04 PM) mga kasimple. At nagcha-charge pa rin po tayo ngayon dahil maganda pa rin ang sikat ng araw. Yan ang ating off-grid setup. At ang ating 3 power station na merong isang extra battery. Kaya EcoFlow, Bekenemen. Loyal fan po tayo ng EcoFlow. Pati yung ating camping lights na sina-charge kanina, yan na po, nasa box na, naka-charge na. At ito yung isa na camping light. Ito naman po yung ating Xiaomi na inverter fan. Kaya medyo matipid din yan sa kuryente. Ito na ang aking mami na malungkot dahil hindi full-time ang hobby. Ilang salang dito sa washing machine? 3 na yan. Pangatlo to? Puti, tuwalya, decolor na mga shirt. Hindi, pang-apat to. Pang-apat yan. Eh yung sinalang sa dryer. Kinamay ko to. Yung sinalang sa dryer, yung mga binalawan. Din-dryer lahat yung mga binalawan. Lahat naka-dryer. Very Libre good. kasi, libre.
Very good. Pero malungkot ka. Hindi ako malungkot. Malungkot ka kasi hindi ka nakapag-hobby full time. Time check, 12:31 PM. Nakasalang na po ang ating sinaing. Dito po sa ating malaking rice cooker. 700 watts po ito at dito sa River 2 Pro natin sinaksak. Kaya ngayon, ang kanyang consumption ay nasa 743 watts ang actual. Medyo mataas compare dun sa specs niya na 700 watts. Yan po. Tapos, ang remaining capacity niya ay nasa 78%. At sabi ay in 45 minutes magagamit ang kanyang charge ngayon dito sa ating River 2 Pro. Pero mga 15 minutes lang naman ay maluluto na itong ating sinaing. Kaya malaki-laki pa rin ang matitira dyan. At habang nagsasaing tayo ay nagcha-charge pa rin siya ng 130 watts. Yung pong ating Delta 2 ay wala na siyang output ngayon dahil nag-stop muna tayo sa ating washing machine. Nag-ano pa yata si Mami, naghahanda pa ng ibang isasalang. Kaya yan, tumaas yung kanyang percentage, nasa 72, at itong extra battery ay nasa 68%. Ito namang River 2 Max, 91% na. Kasi itong ating sino-charge ay nasa 97%. Yan. Tapos, ano pa bang ating nakasaksak dito? Itong battery ng camera. Itong cellphone ay fully charged na. Ito namang isa ay nasa 93%. Tapos itong mga power banks ay nagcha-charge pa rin. Yan po ang status ng ating off-grid connection. Ito na yung ating huling salang kanina at dito na rin babalnawan. Tapos ida-dryer din pagkatapos. Nakataas na po yung ating rice cooker. Itong ating River 2 Pro ay 45% at 147 watts ang input. 98% po ang ating River 2 Max at nagcha-charge pa rin ang ating dalawang power bank. Ngayon, ito na isang battery ng camera ang ating nakasalang. Fully charged na po yung kaninang nakita natin. Nakakabit pa rin po yung solar connection niya, yung XT60. Pero kung mapapansin nyo, 0 ang kanyang input. Parang may cut off siya ng full charge hanggang 98% o pagbaba na ng 97%, mag-start na ulit na mag-charge yung ating solar niyan. Nag-resume na po ulit ang solar charging ng River 2 Max at 129 watts o 130 watts. Fluctuating po siya, tumataas, bumababa. And sabi dito ay in 5 minutes ay matcha-charge ulit siya. So ganun lang po ang behavior ng ating power station. Pag nag-full charge, nag-stop siya for a while. Tapos kung continuous yung output niya, pag bumaba siya ay mag-resume yung kanyang charging via solar. Ang Delta 2 natin ay nagcha-charge pa rin. Wala na siyang output ngayon dahil hindi na muna ginagamit yung ating washing machine. So yung output niya ay napupunta dito sa extra battery. Ito namang River 2 Pro ay 48% at 79 watts yung input. O 87 watts ngayon hanggang 90 watts. Tapos ang output niya ay dito lang sa ating inverter pan. Kung makikita po natin, 0 yung kanyang output. Ibig sabihin, talagang mababa yung wattage niya. Nasa around 15 watts lang po ang consumption niyan. Resume na po ulit yung pagbabanlaw ng ating mga kumot dito sa ating washing machine. Pagkatapos niyan, ay ida-dryer na. Wala na po yatang kasunod. Kaya tapos na tayo sa ating paglalaba. Fully charged na po yung ating isang power bank. Tapos 100% na ulit itong River 2 Max. 11 or 17 watts ang output. Ang natitira na lang ay yung isang power bank at itong battery ng ating camera.
Sa dryer na po itong huling nilaban na kumot. Yan, naka-dry na yung ating washing machine. Ikaw, gusto mo isalang ka din? Oh no! 83% ang Delta 2. Ito po ang extra battery. Tapos na po ang paglalaba dito sa ating washing machine, mga kasimple. Ayusin na lang ito ni Kuya JR. Tapos ay okay na tayo for this day. Yan. Linisin din to, yung pinaglabahan. Yan. Tapos ito yung ating drain. Diyan po tayo naka-plug. Diretso dito sa ating power station. Currently, nasa 84% na po and still charging via solar. 252 watts ang input. Tapos 79 watts yung binabato niya dito sa extra battery. 1 hour ang estimated na recharging time. Tapos dito naman ay 4 hours. Antayin lang natin. Maaga pa naman, mga kasimple. 1:43 PM. Sana ay ma-full charge pa yan para mamayang gabi o mamayang hapon kung gusto manood ng TV at kung iba pang mga appliances na pwede nating gamitin ay sufficient pa ang charge o ang kuryente na ating na-harvest mula sa ating solar panel. Patuloy pa rin nagcha-charge dito sa ating River 2 Max itong baterya ng ating camera at ang power bank. Tapos dito naman sa River 2 Pro ay dito pa rin nakakabit itong ating inverter fan. Pinatay lang natin kasi medyo maingay. Nasasagap ng ating microphone. 127 watts and 57%. Ano lang ulit natin, mga kasimple. Yan, siya lang ang nakasaksak dito. At makikita natin, hindi rin gumalaw ang output. Under 15 watts o 15 watts ang consumption. Kaya matipid talaga itong inverter fan. Dinig naman sa camera yung lakas ng hangin ng ating inverter fan. So yan po, mga kasimple. Sa mga oras na to ay yan lang ang ating consumption. At antayin lang natin. Maganda naman ang sikat ng araw sa labas. Malamang ay ma-full charge pa natin itong ating mga power station. Lalong-lalo na itong ating Delta 2. 3:34 PM, mga kasimple. Itong ating River 2 Max ay puno na po yan. Hindi na po natin na-charge ng 100%. Kasi nga ay kanina ginagamit yan. Pero ngayon, full charge na po lahat ng mga nakakabit na devices dyan kanina. Tapos ito namang River 2 Pro, currently charging, pero halos pa wala na yung araw, kaya 38 watts na lang ang input at 74%. Ito namang Delta 2, ayan, 75 watts ang input, 64 yung binabato sa extra battery, 99% po to. Tapos dito naman ay 88%. Mukhang dito natin mapupuno yan, pero sufficient na po yan hanggang mamaya. Kahit manood pa ng TV dito sa ating 55 inches na LED flat screen, at kahit mag-init ng tubig sa electric kettle, magsaing sa rice cooker, ay kasya na po yan. Meron naman tayong backup dito sa rice cooker. Kasya na po yan mamaya, 74% kung dito magsasaing. At aabot pa rin po yan hanggang bukas ng umaga. Kung kailangan nating mag-computer, ay kaya pa po yan. 7:06 PM, mga kasimple. Halos full charge ang ating Delta 2. At nanonood tayo ng TV ngayon. Yan po, mga kasimple. 99% po ang ating Delta 2 at ang extra battery ay 95%. Nanonood tayo ngayon ng TV Patrol.
87% itong River 2 Max, at 69% ang ating River 2 Pro. Nagcha-charge po tayo ng ating electric fan. Yan po, dalawa yan. Ito naman pong ating River 2 Pro, nakasaksa kanina itong ating inverter fan. Pero ngayon ay naka-turn off na. Kaya pwede na nating i-off din itong ating power station. 8:15 PM mga kasimple, at nanonood pa rin tayo ng Batang Quiapo. Wow! Mag-iinit tayo ng tubig para sa kape. Gusto magkape ni Mami pagkatapos mag-dinner. Ayan, tumaas ang ating output. Naging 1,426. 1,431. Ayan po. At ang status ng ating power station ay 91% and 59 minutes. Pero saglit lang naman itong ating pag-iinit. Siguro wala pang 10 minutes yan, mga 5 to 10 minutes. O mas mabilis pa. Hintayin lang po natin mga kasimple. Tingnan natin kung ilan ang matitira. At kasabay po nakakabit ngayon ang ating TV at ang ating electric kettle na 1,500 watts. Nag-turn off na po ang ating electric kettle at ang ating power station ay 86%. Ito na po yung ating kape. Magkakape ang aming mami pagkatapos maghapong naghabi. Maghapong ba naghabi? Hindi, saglit lang. Di ba nag-washing si Kuya? 9:51 PM mga kasimple. Okay na po. Turn off na natin ang ating TV at sleeping time. Ang power station natin ay 74%. Makakapag-init pa tayo ng tubig bukas para sa pangkape at makakagamit pa tayo ng computer kahit sa madaling araw. The next day. 5:39 AM mga kasimple. 74% ang Delta 2 at magko-computer tayo ngayon kaya ite-turn on natin yung kanyang AC. Naka-on na po ang desktop computer natin mga kasimple. Nagsisimula na tayong mag-encode at sisimulan natin ang araw. Ang isang magandang umaga sa pagtitimpla ng kape. Ayan na, si Coffee Girl. (1,444 watts mga kasimple. Combination po yan ng ating desktop computer at yung electric kettle. Nag-off na po ang ating electric kettle at around 4 minutes mga kasimple. Ang Delta 2 natin ay bumalik na ulit sa 10 hours ang running time. Tapos 102 watts ang output. 60 to 70 watts ang kinukuha niyang power doon sa extra battery. Yan po ang behavior ng ating power station kapag may extra battery. Kumukuha siya ng portion ng output dito sa extra battery. Sa charging naman ay ganun din. Nagbabato naman siya papunta doon sa extra battery ng input mula sa ating solar panel or sa AC outlet kung tayo ay naka-AC charging. A day in our off-grid life. Kasama po natin ang EcoFlow Power Station. At mamaya pong 7 AM ay start na po ng ating harvest. Usually po mga ganong oras ay may pumapasok ng input ng wattage dito sa ating mga power station galing sa ating solar panels. Salamat po sa inyong panonood mga kasimple. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.